Yan, may buntag mga idol. So mga idol, ngayong ngayong umaga may isi-share ako sa inyo na about sa low power ng engine. So ngayon mga idol, meron tayong ito troubleshoot kung bakit, ano ang naging dahilan at ano-ano ang mga dapat gagawin or chine-check kung bakit naglo-low power ang isang makina. Ito, si-share ko lang to sa inyo. Sa ngayon, lilinisan ko muna bago ko sasabihin sa inyo kung ano-ano ang mga gagawin o ano-ano dapat i-check up para malaman kung bakit naglo-low power ang isang unit. So ayun mga ka-idol, samahan nyo ako sa pag-trouble o sa pag-check ng bawat nagiging dahilan kung bakit naglo-low power ang isang makina. Pero ito mga ka-idol, sasabihin ko na sa inyo, walang problema internal system nito or internal part dahil hindi blow by ang makina, naglo-low power lang. So ngayon mga ka-idol, bago ako magkaumpisa, lilinisan ko lang muna yung mga dumi, tatanggalin ko para naman mas maganda sa mata ang ating trabaho. Tsaka hindi rin nyo ako ibabas or kakantsawan na sobrang dumi ang trabaho. Ito normal lang to sa trabaho natin bilang isang mekaniko, pero ito una-una natin tatandaan, dapat lilinisan din natin. Kahit hindi porkit na marumi yung trabaho natin, hindi na tayo maglinis, di ba? So ito, lilinisan ko muna mga ka-idol bago ako magsimula na mag-troubleshoot. Pero ito, na-troubleshoot ko na to. Pero ito, sinishare ko lang sa inyo kung ano-ano ba ang mga dapat gagawin or ano-ano ba ang dapat chine-check up step by step para malaman natin kung ano ang nagiging dahilan bakit naging low power ang isang makina o ang isang unit. So ayun mga ka-idol, salamat sa pagpanood. So bali sa ngayon, lilinisan ko na muna, papaandarin ko muna yung compressor ng sasakyan ko, ayun o, para maumpisahan ko na. So ayun mga ka-idol, maraming salamat, ingat kayo palagi, God bless. So ayun mga ka-idol. So bali, ngayon natapos na tayo sa paglinis. So hindi man siya perfecto ng pagkalinis. Tinanggal ko lang yung mga panganay or yung mga magulang na dumi. So bali, ipa-final ko pa to ng linisan o engine bay ang tawag. So ngayon
mag-uumpisa tayo ng troubleshoot. Kung ano-ano ba ang nagiging dahilan or ano-ano ba ang dapat gawin or paano i-troubleshoot ang pag low power ng isang makina or isang unit. So una, ito pinaka-basics lang to ha. Hindi ako nagmamagaling sa inyo. So bali ito, tinuro rin ito sa mga nagiging teacher ko, naging master ko, at tinuro nila sa akin ng isa-isa kung paano mag-troubleshoot at ano-ano ang mga dapat gagawin pag kapag naka-encounter ako na ganito ang problema. So ito, sa mga naging master ko dyan, maraming salamat sa inyo sa pagturo sa akin. So bali, ako nagpasalamat sa may kapal dahil kayo ang naging instrumento or naging susi kung bakit ako nagkagaganito. Kayo ang nagturo sa akin kung ano-ano mga. So shout out sa inyo mga master ko. So alam na ninyo kung sino-sino kayo kung mapanood man ninyo itong video nito. So maraming salamat at saludo ako sa inyong lahat kung sino man kayo. Alam nyo na kung sino kayo. So ngayon balik tayo sa pag-usapan natin. So ito mga ka-idol. So ngayon natapos na tayo. Ito magsisimula tayo ng basics. Ito pinaka-basics lang ito. Pero garantisado 100% na mahuhuli-huli natin kung bakit naging low power o naging dahilan kung bakit naging low power ang makina. Una-una natin check air cleaner. Ano-ano ba or bakit ba nagiging low power ang isang makina ng dahil lang sa air cleaner? Una, damage, sira na. Pangalawa, sobrang dumi. Hindi na nagmi-maintain ng paglinis. Ito, ang advice ko rito, kapag kayo ng air cleaner, dapat 15,000 km, palitan nyo na. Or, siguro, ang pinakamalapit-lapit doon, kung palagi nyo man ginagamit ang iyong unit, pero mas maganda siguro mga 4 na buwan o 3 buwan, palitan nyo na. Kasi kayo naman din naman ang magbibinipit yan, hindi ba? Kasi ang buhay din doon, nakasalalay ang buhay ng makina nyo. Hindi ba? So ngayon, mga ka-idol, at saka yung mga cover, baka singaw, na-damage ba ito, nabutas na ba itong air cleaner ito. Ito, ang naging problema nito, walang takip. Kaya lahat ng dumi napupunta doon sa air cleaner. Tapos yung air cleaner, sinisip-sip naman yung turbo. Ito, sasabihin ko na sa inyo kung anong naging trouble nito ay ang turbo. Pero sinabi ko lang ito dahil natapos ko na ito na na trouble. So ang finding ko dito ay isang turbo. So bali ito, sinishare ko lang sa inyo kung ano-ano ang dapat gagawin or para na malaman natin kung ano ang naging dahilan kung bakit naglo-low power ang isang makina. So ito mga ka-idol. Number 1, air cleaner. Tapos na tayo. Pangalawa, turbo. Kung may turbo man ang makina nyo or wala. So bale ito. Kung wala naman turbo yung makina nyo, meron din itong masusubaybayan nyo rin to. Kasi isasabihin ko rin to. Ito sa may turbo type. Ito, ang naging problema nito ay ang turbo. Naglo-low power. Ito naman, ang itong klaseng turbo ay isang wastegate type na turbo. Hindi ito electronic. So wastegate type pa na turbo. So bali nasa ilalim yung wastegate. So ito naman kung bakit naging turbo ang ko, kasi nga may tama yung turbo. So ano ba para malaman natin kung bakit sira yung turbo. Una check up natin ay ang LC. Yun, LC. Ito naman wala namang play. Kita nyo naman, di ba? Hirap ako walang play. Tapos ito, medyo hirap siya paikutin. So bali ang naging nito, siguro nagkaroon siya ng carbon side doon sa heater side. At saka tingnan niyo yung LC niya, may tama. Dahil yun sa nasipsip niya doon sa may maruming air cleaner. Yan kita niyo mga idol.
So bali ito, susubukan ko muna lilinisin bago ako magsabi doon sa amo ko na project for replacement or bago, kasi nga hindi muna ako nagsabi sa kanya na baguhan to kasi nga sobrang mahal ng turbo rito sa Saudi. Ito nagkakahalaga ng 4,000 riyal sa itong unit. So bali na umabot na yun ng 50,000 yata sa Pilipinas sa atin. Sobrang mahal, hindi ba? So ngayon susubukan ko muna siyang lilinisin. Kung madala sa linis, mas maganda. Kasi wala namang clearance yung turbo niya or wala ding langis na umano. So bali nagkaroon lang siya ng carbon deposit doon sa heater side niya. Dahil doon sa na ilalabas niya doon sa exhaust manifold. So pangatlo, yung mga linya. Bakit yung karamihan, ano ang naging cause din kung bakit pumuputok ang hose at saka yung mga tubo? Dahil pag nasira yung turbo mo or na-stack up close siya or nag high boost, yun, sobrang lakas ng makina mo nun, sisirain niyang ito yung tubo or yung hose na nakakabit, supply nito papunta sa intercooler. Yun ang nagkakaroon siya ng air leak. Ganun din po mangyayari sa intercooler. So ngayon isasama na rin natin sa check up yun sa pangatlong check up sa yung intercooler. So yun din ang palatandaan natin mga idol, o check up yung intercooler kung bakit siya naglo-low power. Yung intercooler kasi kahit aluminum po ito. Ito doon tayo sa harap. Madumi. Doon sa harap ito. Kapag ito kaya itong sabugin ng turbo. Kapag nag-high boost siya, hindi siya or na-stack up close siya palagi, hindi siya nag-open, lalo na yung wastegate type pa siya ng turbo, kaya itong paputukin ng turbo. Dahil sa sobrang high boost na siya, puputok at puputok. Hanap yung hangin kung saan siya pwedeng makawala o saan siya pwedeng sasabog. Yun, kaya itong pasabugin. So ito rin natitingnan natin mga idol kung da-damage ba o marumi ba o pumutok ba yung intercooler natin. Yan, check up din natin to. Isama na rin to sa pangatlong check up. So pang-apat, yung intake manifold. Check natin kung yung gasket ba niya may leaking or may damage na ba tong yung intake manifold. Pero sa tagal-tagal ko ng wala pa namang masisira ang intake manifold maliban na lang sa gasket nito bumibigay. Yan ang so sama na rin natin to sa pangatlong check up. So pang-apat na check up, titingnan natin yung pang-apat ay ang ejection pump saka injector. Ano-ano ba magiging yung palatandaan kung nasisira yung injector. Una kasi, ito rin ang nagiging dahilan kung bakit naglo-low power yung makina mo, ang injector. Una nun, magnanacking, fuel knocking ang tawag. Kumbaga, merong isang injector na hindi gumagana dahil nasira na yung yung tinatawag doon sa injector na nozzle needle, at saka yung spray hole niya at saka bleeding hole niya ay nabarado na ng carbon, nasarado. So bali, imbis na pag-supply niya na ng diesel o mag-atomize siya na ng diesel, hindi na makakalabas dahil nga nasasaraduan o na-close na ng carbon o nasira na yung or hindi na gumagana yung tinatawag nila na nozzle needle. Yun mga ka-idol. At saka yung pangalawa nitong magiging palatandaan ay yung abnormal or sobrang diesel na naman ang supply niya. Dahil lumaki na yung
yung spray hole niya or yung butas niya lumaki. So malakas na yung mag-supply. Ang magiging palatandaan nun na sira ay minsan yung langis dumadami sa dipstick mo, dumadami. Bakit kaya dumadami? Nagtataka kayo, bakit kaya dumadami yung langis sa dipstick? Dahil yun sa diesel na abnormal siyang buga. Mayroong abnormal na buga, pero ito hindi naman lahat magkasabay masisira eh. Meron at meron na masisira sa 6 or ilang klase bang injector na nakalagay sa makina, 6 ba o 4 or 10 o 12, ganyan. Meron at meron na may abnormal na kalabasan or hindi na siya nag-atomize. So bali sobrang buga na niya dahil nga lumaki na yung butas or sa spray or sa bleeding nozzle doon sa injector. So bali nun, hindi na masusunog ng chamber kung sa compression, hindi na masusunog. So bali mahulog na yon doon sa oil pan. Maghahalo na yon sa langis. At magkukos na rin yon ng low power ng makina mo at masyadong mausok ang makina mo. Kahit malamig o mainit ang makina, sobrang usok, tsaka nangangamoy diesel at masakit sa mata kapag tinitingnan mo. Yun ang magiging sinyalis na nun. So si-check up nyo rin natin na yung mga injector. So ngayon tapos na tayo sa injector. Si-check up na naman natin yung sa injection pump. So bali ito, balik tayo sa injector mga idol. So yun, ang pamaraan lang ito yun, pag nagkagano na ang unit nyo, ang pamaraan lang doon na ma-resolve yun ay calibration. So isasama nyo rin yung injector pag na-damage din yung injector. Pero ngayon pupunta tayo sa injection pump. Sa injection pump, ang maging sinyalis nito kapag naglo-low power, unang-una sa lahat, kung ang plunger ay abnormal, at pareho-pareho din yun sa injector pag abnormal. Malalaman nyo yun pag yung RPM nya lit, yung pag RPM nyo, pag ito, halimbawa RPM, hindi para bang nahuhuli yung persa ng makina or yung tunog. Malalaman nyo yung idle nya kung tinatawag, mahuhuli. So bali, huling persa niya. Kapag ginaganon mo, huli yung lakas niya. So, yun, project po na yun na for calibration. Papunta mo. At saka, meron ding magiging dahilan kapag nag-low power yung makina mo, ay late timing ka sa injector. Ito, late timing ka. At isa din ang nagiging dahilan, at ito, pin pump, lip pin pump ang tinatawag. Pag ito, ang sinyalis din ito kapag sira na yung pin pump diesel sa tuwing umaga, hard starting ka sa tuwing umaga, tapos mausok. Yan, mausok sa umaga, pero pag makapirsa na siya or makainit na yung makina, mawawala yung usok. Yun ang magiging sinyalis pag sira ng pin pump. At magkakaroon ka rin nun ng low power sa makina mo dahil nga hindi siya basta-basta makapagbigay ng PSI or yung tamang PSI na dapat na supply doon sa injection pump. Yun, dahil nga yung piston niya nasa loob na nakakapit doon sa shafting ng injection pump ay kung hindi napuputput yung bearing, kasi mayroon yung bilog sa loob or yung parang tumutusok na rod, yan, meron din yan, or may tama na yung liner niya na nandito, yung supply nito, yan sa malaki, yan, may spring kasi yan sa loob, tapos may parang piston, yan, pag mayroon din naman dadamage, lalo din ito. Malalaman mo din naman yan pag yan ang sira. Halimbawa, mag-start ka sa umaga at starting, pero napapaandar mo, tapos magnanaking yung makina mo, magro-road idling,
Tapos pag sinubukan mo to siyang isalsal or ipapump, kapag pumipino yung tunog ng makina or yung idle umaangat, ibig sabihin may damage or masisira na yung or project for replacement yung pump ng ejection pump mo. Ganun din po yun sa may sa fuel filter. Dahil nga nagiging low power yung unit mo dahil yung fuel filter mo ay barado or na nagkaroon na ng sira, ganun. Sa injection pump naman mga ka-idol, marami kasi itong mga dahilan. Meron din magkaroon ng runaway diesel, nagsusobra. Yung runaway diesel naman, dahil nga doon, yung imbis na yung yung diesel na ay nasisira yung supply dito. Meron kasi yung supply dito. Ito supply ng langis. Ito supply ng langis. May valve yan. May valve yan sa loob. Pagkatapos pag masisira yan, magtataka kayo bakit umiitim yung diesel mo. Dahil po yan dito, nasira na yung valve dun sa loob. Tapos nagkakaroon kayong runaway diesel. Yan din ang meron din. Kaya pag minsan din ako rito, tinitingnan ko rin yung ng langi, yung diesel. Baka nga naging itim. Bakit naging nakaroon ng itim ang diesel? Dahil nasira na yung supply or yung valve nandun na supply dun sa langis napupunta dun sa diesel or tapos nagraran away diesel siya or nagraran away fuel. Yun din mga idol. So bali kung pag nasira naman, pag naglo-low power yung makina mo, yung injector, ina-advise ng mga mekaniko na ipapa-calibration yan. Pati isama na rin yung injector. So yung susunod naman si check up natin yung cylinder head or valve tappet. Yan. Malala yung ang pamaraan ng pamalaman kung ba na ano yung valve tappet kapag maingay ang makina. Ito naman ang pag-adjust ng valve tappet, advisable nito hindi po per change oil. Hindi po. Ang sa akin, ako may kanya-kanya naman tayong kanya-kanya tayong diskarte bilang isang mekaniko. Hindi ako basta-basta nag-adjust ng barbula. Nag-adjust ako ng barbula tuwing 1 year lang. Sa isang taon, isang beses lang ako nag-valve tappet. Hindi po per change oil, valve tappet kaagad tayo. Dahil may posibilidad na ang palaging masisira o laging masisira nun ay yung adjuster nut at saka adjuster screw ng clearance. Yun lang mga idol. So ngayon, doon punta na naman tayo sa cylinder. Bakit nagkakaroon ng cause or bakit magiging dahilan ng low power ang isang cylinder head? Kasi nga, pag may crack yung cylinder head mo, magkakaroon ka ng dahilan na maglo-low power ang makina mo. Dahil nga, kung imbes na yung compressor na ginawa or compressor na yung compress na nanggaling sa piston na dapat buo na masunog niya or masunog niya doon, ay hindi niya mabubuo dahil sumisingaw yung compress niya doon sa cylinder head dahil may tama or may crack yung sa cylinder head. Ang kalamitan na may magkakaroon ng ganyan doon sa pagitan ng barbula at singaw yung barbula mo, singaw yung valve seal mo. Yun. Ang palatandaan din nun ay magiging mausok yung makina mo. Para magkukulay blue at saka puti yung usok niya. Yun ang magiging palatandaan mo. At magkukost ka rin kapag nasira din yung cylinder head gasket at saka yung cylinder head, magkakaroon ka ng problema ng overheating. Dahil yung compression na nagawa ng makina sa loob ay dito yung lalabas
magtataka yung bubulwak at magkakaproblema kayo ng overheating causes nan. Doon na magsisimula ang overheating. So ngayon sa panghuli tayo papunta. Yung panghuli at malaki-laking trabaho, ito na yung sinasabi nila na pull out na, overhaul ang unit. Kapag ito ang palatandaan, kapag naglo-low power ang makina mo, kapag blow by ang makina mo. Saan ba titingin tayo pag blow by ang makina? Dapat ba dito tayo titingin? Hindi po. Ito, hindi po tayo dito magtitingin kapag blow by ang isang makina. Ito normal lang na tumatalsik or may bumubuga na usok. Pero wag naman yung sobrang-sobra na usok or sobrang langis na tumatapon. Hindi po tayo dito titingin ng blow by, kundi sa dipstick. Ito. Dito sa dipstick na yan. Kapag ito nakita nyo na umuusok na parang sobra pa sa takuri at may langis pang kasama, ayan, project for overhaul. Pero hindi po lahat, kapag nakakita kayo ng blow by, hindi po lahat magsasabi kaagad kayo ng project for overhaul na kaagad. I-check up nyo rin. Kapag naging blow by ang isang makina, hindi po ibig sabihin lahat overhaul kaagad. Hindi po. Marami po kasing dahilan kung bakit nagiging blow by ang makina. Ang isang dahilan nun, PCB valve. Yun. Titingnan nyo yun, lalo na yun din yung breather ito. Itong breather niya. Or yung tinatawag na PCB valve. Ito. Check up nyo rin to. Check up nyo yan kung baka barado na or sirado na or hindi na nakakahinga ang makina. Tsaka yung injector washer. Yan. Kapag sira po ang injector washer, nagka-cause din yan ng blow by. Alam niyo kung bakit? Dahil kung imbis na buo ang compression niya o masusunog, ay nakakawala dahil nga damage, may sira yung injector washer mo. So bali yung compression na yan, sumisingaw, napupunta doon sa oil pan. Tapos hahanap nyo ng lalabasan. Saan ang lalabasan yon? Doon sa dipstick ang kinalalabasan. So bali na yon, blow by na troubleshoot niya. Natapos nyo na nyo gawin, napalinisan nyo ng breather, napalinisan yung PCB valve, tapos napalitan nyo na rin yung injector washer. Ang pinakahuling-huling trouble nun, kapag ang piston ring at saka cylinder, kapag yun na may tama, yun, project na for overhaul. Yun, doon na tayo magdi-decide na overhaulin yung makina at magkakaano kanina ng low power. So ito naman mga ka-idol, so yun lang yung mga ka-idol ang isi-share ko sa inyo about sa low power na so bali step by step lang ito mga ka-idol. So sana meron ako na i-share sa inyo kahit konti. Hindi naman sana nagmamagaling ako, pero sinishare ko lang ito base sa tinuro sa akin at sa na-experience ko. Una-una, ano bang na-check up natin pag low power? Una, air filter. Pagkatapos, turbo, kung may turbo ang iyong makina. Pagkatapos, linya, intercooler. I-check up na rin natin yung mga linya na mula sa turbo, papunta dyan sa intercooler. So, intercooler, isama na rin natin yung intake gasket. Ganyan. Pang-apat, injector at saka ejection pump. Baka late timing, baka wala sa kulang sa calibrate or wala sa ano. Yun, isasama na rin natin yung dito sa pang-apat, ni-check up doon yung feed pump, yung fuel filter para hindi naman gaano. Kaya isa na ito sa check up natin. Injector, ejection pump, pump, fuel supply, lahat po ng linya ng supply ng diesel, check up din natin. Sasama natin sa pang-apat. Pang-lima, check up natin kung mga
valve seal, valve tappet, kung may singaw ba, sama na rin natin yung cylinder head gasket, yun, check up natin. Saka yung panghuli at saka pampito, blue by, magkakakos ka rin ng low power niyan. Kung ano, nasabi ko na kung ano-ano magiging dahilan ng blue by, check up natin din natin. Yung pang-7, pang-6, isali na yung pinakahuli na cause na about sa low power, piston ring, saka liner, cylinder liner. Yun ang 6 na dapat natin chine-check kapag naglo-low power yung isang makina. So ayun lang mga ka-idol. So bali, sana meron tayong natutunan kahit konti. Basic lang ito, pero at least nakakatulong sa mga nagsisimula pa lang na magmimekaniko. So ayun, ingat lang kayo mga ka-idol sa ating mga trabaho bawat araw. So God bless. Maraming salamat sa pakikinig at panonood. Maraming salamat. God bless.